Hello guys! Hello guys! Once again, welcome sa aking channel. So this is another moto vlogging na ating gagawin. Meron tayong order ngayon kay Lazada na ating i-unbox, which is the digital voltmeter. So ito siya guys. Oh ha? Kung mababasa nyo, ito siya. So buksan na natin. So naka-package pa siya ng ganito. Ito ang kanyang itsura. This is voltmeter na nga ang sabi nila. So ito siya guys ha. Ito, ewan ko kung ano laman ito. Wire. Nandito yung kanyang wire. So, voltmeter. At ang magiging price nito ay ito. Ibang mga voltmeter guys na binibenta, meron na siyang charging port para sa inyong mobile. So, ito yung binili ko, wala siyang charging port. So, buksan natin kung ano nasa loob nito. So ito siya. At ang kanyang fittings. So, may tornilyo rito at yung tinatawag na cable tie kumbaga. So ito ang itsura ng ating voltmeter. Voltmeter. At ang kanyang wire ay meron siyang dalawang wire lang. So itatap lang natin ito sa ating wirings ng motorcycle. Ito ay merong black and yellow, pero I guess the black is negative charge. So yun na nga. Meron na rin siyang kasamang, meron siyang holder guys. Ito, holder. So ito yung itatali natin sa ating motorcycle kung saan natin gusto ilagay. At lalagay lang ang ating voltmeter dito. Yon, so nag-click na siya. Nakakabit na yon. So install na natin. Let's go. So nandito tayo ngayon sa aking napakagandang motor. Charot lang. So ito ay motor na to ay kung tawagin Z200S. So ito ang tools na ating kakailanganin. Kailangan lang natin dito ng electrical tape at ang ating mismong voltmeter. So ito, kailangan rin natin ng plies na universal. So, pang-cut, pang-balat. So, ito ang ating voltmeter at ang kanyang wire. So, check natin ha. Dalawang wirings lang ito. Isang negative at ang positive. So, yung negative, yun yung ground niya. So, yung yellow, yun yung positive ha. Okay. So, nandito na tayo ngayon sa aking motor. Bubuksan ko lang ang kanyang sa may upuan dahil nandito ang kanyang tornilyuhan para matanggal ang aking tangke. So ikakabit natin siya guys, no? Napakadali lang nito, parang easy as 1 plus 1 lang, hindi kayo mahihirapan. So tatanggalin ko muna ang tangke ng aking motor. So makikita nyo ang ating paggagamitan ng pagkakabitan nito ay sa susian ng ating motor. So, sa susian, nandyan ang kanyang, kung tawagin kapag pinapatay ang ating motor, ay mamamatay din ang ating voltmeter. So, hanapin nyo lang ang wirings dyan. So, kasi kailangan na mamatay ang ating voltmeter kapag pinatay at bubukas kapag binuksan. So, ito ang kanyang wirings. Dito natin itatap ang wire ng ating voltmeter. So, ang gagawin ko, tatanggalin ko lang ito munang pinatay
pinagkakabitan niya. So sa mga mahihirapan, no, i-trace, sundan nyo lang ang wiring ng susian ng inyong motor. So ito siya. Ito ang nakakabit sa battery. So kunin natin ating voltmeter. Ito ang kanyang wire. So ang gagawin muna natin, hanapan natin ng lugar kung saan natin pwedeng ilagay ang ating voltmeter. So depende yan sa inyo kung saan nyo gusto. So sa akin, dito ko siya ilalagay sa bandang handlebar. So i-ready nyo lang ang kanyang cable tie. At yun, napakadali lang. So pwede nyo namang gawin din, maliban sa paglagay ng cable tie, pwede kayong gumamit ng stick glue para idikit ito saan nyo gusto. So pwede nyo rin gayahin ito, ang ginagawa ko. Ganyan lang, higpitan nyo mabuti. Pagkatapos, pag ito ay mahigpit na, pwede nyo nang ilagay. So ayun, naikabit ko na ito. Ang gagawin na lang natin na susunod, putulin natin itong sobrang cable tie. So kaya kailangan natin ng pliers or ng kutsilyo para rito. At i-adjust nyo lang ulit ng kaunti para ito ay humigpit palalo at tumibay ang pinagkakabitan. At meron nga pala ako ditong extra wiring. So itong wire na to ay nanggaling sa aking USB charger. So ginamitan ko kasi para mas humaba ang aking wire sa voltmeter papunta doon sa ating pagtatapan. So ganun lang, maghanap lang kayo kung meron kayong extra wire dyan. Tapos simulan nyo na itong balatan. So ang ginagawa ko, binabalatan ko ngayon ang sa voltmeter ko. Aking itatap na ito. Depende yan sa inyo guys kung anong kulay ng inyong wirings. Basta nasusunod nyo lang ang tamang proseso. Kaya panoorin nyo mabuti ang video ito at panigurado mayroon kayong matututunan. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe guys sa aking channel dahil sa tuwing manunood kayo nito, mayroong karagdagang kaalaman na naman para sa ating lahat. So don't forget to click subscribe and click the bell button and like this video also. So ayun na, naitap ko na ito. So ang gagawin na lang natin ay sundan kung saan ipapasok ang wire na ito upang hindi masyadong kita at visible. So ito ang dulo ng wire. Ngayon, dumako na tayo sa ating susian. So hanapin nyo lang dun guys, no, yung kanyang positive wiring ng susian natin. Sa tuwing pinapatay, mamamatay din ang ating voltmeter. Sa tuwing binubuksan, ay bubukas ang ating voltmeter. So i-check muna natin guys, no, kung tama ba ang ating pinagtanggalan. So ayun, hindi siya nag-on. Sabihin yun nga yun. So itatry ko ulit. Kakabit ko muna ang wiring ng aking susian. And i-on natin kung bubukas ba ulit. So ayan nga. So tama ang ating wiring na sinusundan. So ganun lang guys. So simulan na natin. Tatanggalin ko na itong muli upang maitap na natin ang wire ng ating voltmeter. So unang-una guys, ito ang ating positive charge na ating itatap doon sa susian kung saan namamatay ang voltmeter natin. So i-adjust nyo lang ng konti ang wire para di kayo mahirapan sa pagkabit. So ito ang ginagawa ko. Susubukan muna nating mabuti kung gumagana ba ang ating nabiling voltmeter. So ayun, gumagana.
So i-check nyo rin guys, no, sa tuwing bumibili kayo ng kahit anong pyesa ng ating motor, subukan nyo muna bago nyo kabit ito para malaman nyo kung gumagana ba to or hindi. So dyan natin itatap yan guys, no? So sa susian ng aking motor na ito, kung saan namamatay ang ating voltmeter, ay itong itim na wiring. So sundan nyo lang, kung may pares kayong motor ko na Motorstar Z200S, ganun lang din ang inyong gagawin. So ang gagawin ko, tatanggalin ko ito upang maitap ko siya doon sa loob. So ayun, naitanggal ko na. Pagkatapos, itap lang natin ang unang wire natin. So kung nahihirapan kayo guys i-trace ang inyong mga wirings ng motor, pwede naman kayong mag-search. Napakadali lang nito. So higpitan nyo lang, no? Kung meron naman kayong panghinang, pwede nyo namang hinangin na lang at huwag nang gayahin ng aking ginagawa. Pero para sa akin, ito ang pinakamadaling paraan. Depende na rin sa inyo kung ito ay inyong susundin. Basta sigurado lang kayo sa paglagay ng wirings at walang magiging problema sa inyong motor. Pagkatapos ay ibabalik ko na ito. So ayun, tapos na tayo sa ating unang wire na naikabit. At susunod naman, ikabit na natin ito pabalik sa ating wirings ng susian. Ayan, success at naikabit. Susunod naman, hanap tayo ng negative charge ng ating motor. So, unang-una, ang suggest ko na negative part or ground ng ating motor ay ang mismong kahan ng ating motor. Kahit saan dyan, pwede nyo itap. Ngayon, yun ko. Gumana. I-off ko kung mamamatay ang ating motor. So, umoff siya. Means tama ang ating ginawang wiring. So naisip ko, hindi ko ilalagay dyan sa body ng ating motor. Maghahanap lang tayo ng part ng negative or ground ng ating wiring sa motor. So ang suggest ko sa inyo, hanapin nyo ang wiring ng inyong signal light dahil meron dyang part na wiring na ground. So ito ang wire ng aking signal light switch. So dito ko siya itatap sa ground wire. At sa paghahanap naman ng ground wiring sa inyong motor, napakadali lang. So gaya nga ng sinabi ko, meron kayong matatagpuan kagaya ng sa inyong signal light. So ayun, kinakabit ko siya at gumana ang ating voltmeter. At i-close ko na ito pabalik. So success na naman tayo guys. Sa mga hindi pa nakapanood ng iba kong tutorial, panoorin nyo lalo na ang aking pag-install ng new signal light. Napakaganda ng signal light na ito guys. So i-off ko kung mamamatay. Okay kayo. So iyon ko. Okay kayo pa rin guys. So success tayo sa ating tutorial. Maraming salamat guys sa pag-subscribe sa aking channel. So pinasasalamatan ko nga pala yung mga subscribers ko dyan na walang humpay na nanonood sa aking motovlogging. So keep on watching guys. Marami kayong matututunan sa aking channel. So don't forget to subscribe and hit like for this video and click the notification bell para naman updated kayo sa aking channel. So maraming salamat guys. Welcome sa mga new subscribers ko. Thank you!